Magandang araw mga kagulay, welcome back sa akin channel. Greggy Farmer nga po pala ulit to. Bali, ngayong araw na to mga kagulay ay mag-harvest tayo ng sitaw. Pang-apat na harvest, fourth harvest kumaga. Bali Lunes ngayon mga kagulay. Nagtataka kayo siguro kung bakit pang-apat to na harvest kagad. Kasi nga nung nakaraan nga, nakwento ko sa inyo na nag-harvest kami ng halimbawa nag-harvest kami nung kakaraan ng Miyerkules, Huwebes nag-harvest din kami. Bali pangatlo pa lang to pero nag-harvest kami kasi ng sunod na araw kaya ngayon pang-apat siya. Every 2 days ang harvest nito mga kulay. Kung papansin niyo mga kulay, ayan yung mga bunga niya. Aray ko. Mabit pa ako mga kulay. Ito yung mga bunga niya mga kulay. Kung titignan yung ganyan, parang wala siyang bunga mga kulay oh. Pero kung tututukan niyo, ayan yung bunga niya mga kagulay oh. Ayan. Ayan yung mga bunga na ng ating sitaw. Ayan siya. Ayan. Ayan, may uod pa nga oh. Ayan, kakagulay oh, may uod. Kunin natin yan mamaya. Ayan yung ating galain natin mga gulay yan oh. Pag titignan nyo ganyan parang walang bunga, pero pag tututukan nyo, ayan oh, sunod-sunod ang bunga niya mga kagulay. Ayan. Ayan siya. Ewan ko kung nakikita sa video. Ayan oh. Mga bunga niya. Ayan siya. Ang mga bunga niya mga kagulay oh. Nakakatuwa siyang tingnan kasi kapag tinitigan mo yan oh, mga nakatago mga kagulay yan oh. Ayan. At saka ulitin ko ulit, ang variety nito makisig mga kulay. Ayan siya oh. Ayan. Kung ilalayo ko medyo mahaba rin ang bunga niya mga kulay, pero hindi ganong kahaba, hindi katulad nung dating tanim ko na Pantastiko. Yung Pantastiko na yun mga kulay talagang haba nun mga kulay. Sa mga kapwa ko magtatanim, yun ang mga magagandang itanim, kaso lang mahirap kasi sa market yun mga kagulay. Kumbaga hindi siya ganong mabili kasi sobrang haba nung gano'n na variety. Kaya dito taptaman lang yung haba nitong nito makisig. Tapos may matagal pa siyang malanta sa palengke. Sa harbisan din kahit maabutan ka ng medyo araw alas 8 kaya alas 8:30 hindi siya nalalanta na basta-basta mga kagulay. Ayan siya. Ayan o, madaming mga nakatago. Ayan. Hindi siya makikita kapag ginanyan mo lang talaga oh. Parang walang bunga. Ayan siya oh. Ayan. Ayan mga bunga niya. Galayin natin to. At saka kagapon pala mga kagulay, lakas ng ulan. Kaya kung mapapansin nyo, yun, tubig-tubig siya dito. Okay lang din naman yung wag lang yung araw-araw talaga numulan mga kagulay. Pero kung titignan yung panahon dito sa amin, ayan. Makulimlim talaga siya mga kagulay, parang uulan nga naman. Sana nga wag naman ang umulan. Okay lang yung umulan ng isang beses sa isang linggo kaya 2 beses. Na magkahiwalay, halimbawa Lunes tapos Biyernes na naman ulit. Maganda yung ganun mga kulay para hindi na tayo magdidilig. Ayan. Parang walang bunga oh. Pero kapag ginanon nyo siya mga kagulay oh, ayan ang mga bunga niya. Makisig ng iswes. Yan, marami kung sa mga sumusunod, maraming sumusunod mga kagulay oh. Ayan. Marami ring mga bulaklak pa mga kagulay. Ayan, nandun sa taas. Nakakatuwa lang siyang tingnan. Kahit paano, kahit ganitong sitaw lang ay money maker din siya mga kagulay. Ayan. Ang price update ngayon dito price update mga kagulay, hindi ko rin para may kasi hindi ko alam nung nakaraan. 25 siya mga kagulay, pero ngayon hindi ko alam kung medyo nga nangulot nga siya mga kagulay kasi nagpapa-deliver pa ako ng doon sa yung ginagamit kong biotonic tsaka formula. Papa-deliver ako, hindi na ihatid kaya hindi pa to na-i-sprayan mga kagulay ng insecticide. Yan siya. Kung tatanungin niyo yung ganun pa rin, agronica product pa rin siya mga kagulay. Ang ginagamit ko, yung formula at saka Optimax. Yan pa rin ang gamit ko. Yan mga kagulay oh. Ay nako, nakakatuwang tingnan ka basta kapag tatanim ka talaga, pag nakita mo na namumunga, nakakaano din siya tingnan mga kagulay oh. Yan mga bunga niya. Tayo, yan sumasayad na nga yung iba. Yan. Yan siya. Ayan oh, ang dami mga kagulay oh. Kapag ganunin mo yan mga kagulay oh, ang dami yan. Sunod-sunod siya mga kagulay. Para yan, itong mga to talagang binabalik ko ito kasi kapag umano na sa baba yung mga talbos niya,
mamumulaklak pa rin siya naman, mamubunga, pero hihina siya basta bumalik. Kaya dapat yun ang lagi nyong bantayan, yung mga ganito mga kagulay. Oh. Kapag umano na siya sa baba, dapat ibalik nyo siya dun sa taas para tuloy-tuloy pa rin yung maraming bulaklak niya. Kasi yun ang napansin ko dito sa experience ko na nagtatanim na ano, basta kapag bumalik na siya, kumbaga na ano ko, napapanood ko na sa ibang vlogger yon, kasi sinasabi ng gano'n, natatanong ko na rin na gano'n, hindi ako naniniwala dati nung hindi pa ako nagtatanim. Pero nung ako na mismo nakaranas na kapag talagang bumalik yung ano niya, talbos niya sa baba, ano pa rin naman siya. Meron na ako yung siguro napanood na gano'n, nasasabi na hindi na mamunga. Hindi naman po, mamumunga pa rin siya, pero hihina na siya mga gulay, kagumang ganito. Pag bumalik na yan dyan hanggang doon sa baba, mamumunga pa rin siya, mamumulaklak, pero mahina na. Hindi kagaya yung iano mo pa rin dyan, yung ipupulupot mo pa rin dyan pataas. Yan ang kanuan ng ano, ng sitaw. So, ayun mga gulay, hanggang dito muna ako. Update ko na lang kayo ulit mamaya kung ilang kilo ang ma-harvest, kung abot ba to ng ano, 50, kung ano. Kasi unti lang naman to mga gulay, tatlong plat lang, ay 1, 2, 3, 4, 5, 5 plat lang to, maiksi lang naman. Simula dyan hanggang doon. Oh, maiksi lang to mga kagulay. Hindi ako nagtatanim ng yung 1/4, yung mga kalahating kilo, hindi. Wala atong 1/4 mga kagulay. Kaya huwag kayong magtataka kung 50 o kaya 40 kilos lang ang ma-harvest ko mga kagulay. Kasi ano, ayan siya mga kagulay. Ayan. Ayan pa oh. Ayan siya. So balik na lang ako mamaya mga kagulay. Update ko kayo kung ilang kilo. Saka kung ano ko na lang kayo kung matatanong ko kung magkano farm gate dito. So mamaya na lang ulit mga kagulay. Hello mga kagulay. Ito nga, tapos na tayong mag-harvest ng ano, ng sitaw. Ito, nakilo na rin to. Mga kagulay, napilian na rin. Nasa umabot lang siya ng 47 kilos mga kagulay. Pa-plastic pa nga to mga kagulay. 47 kilos. Ayan o. Mabigat siya. Titignan nyo. Parang wala siyang 47, pero nung kinilo namin nasa 47 kilos mga kagulay. Ito yung sinasabi ko kapag yung ano, yung omega ang ito, itong omega na to ang gagamitin nyo mga kagulay. Kasi pansin ko rin to sa talong mga kagulay, yung abonong yan, saka yung ano, yung biotonic na pangalan nito, pulyar. Kasi nung hindi pa ganito ang ginagamit ko, Yara pa siya. Hindi naman sa paninira sa Yara mga kagulay ha. Maganda ang epekto ng Yara kasi fast release siya. Ito slow release siya. Hindi sa pagano. Kumbaga naikukumpara ko lang kasi nagamit ko yung Yara. Nagamit ko rin to mga kagulay. Kung sa bigat, mas mabigat ang bunga nito kahit sa doon sa talong mga kagulay. Kaya nga nung napansin nyo dati, yung sa 4.5 kung maabot ako ng 1.8, good lang yun. Hindi pa kasama yung class B mga kagulay. Bali mga sa 2,000 plus. Sa 4.5 na puno na talong. Dito naman ngayon sa sitaw, kung titignan nyo, siguro hindi na naman kayo maniniwala na sa 47 kilos to mga kagulay oh. Yan. Nasa 47 kilos to mga kagulay. Natimbang na ito yung ginamit kong timbangan siyempre. Yung ano ko. Ayan. Ayan yung gamit kong ano. Ayun, nakikita nyo nga pala to. Yan yung binili kong trip. Doon na gagamitin yan sa November. Tatanim ng talong. Doon sa tataniman na 7,000 na puno. Nung gagamitin yan, kulang pa nga ng 2 piraso. Na isingit ko na lang din kasi nakagip sa video, mga gulay. Kaya sisingit ko na rin yan. Yung ano yan. So, yan po mga gulay. Kung sinasabi ng iba, may iba pa akong ginagamit. Ayan, yung ginagamit ko mga kagulay. Ayan, yung mga ginagamit ko, agronica product lahat mga kagulay. So, ayun mga kagulay sa farm gate. Ganun pa rin siguro. Sana tumaas nga kasi nung nakaraan 25 ang kuha. Sana tumaas pa mga kagulay. Saka sa susunod na harvest sana dumami pa. Kasi 47 lang to. Pero ulitin ko ang tanim ko mga kagulay. Walang 1/4. Walang kalating kilo. Walang 1 kilo. Nasa ano lang siya mga kagulay. Nasa 200 grams. Yung 2 lata yung binibili ko. Pero dito sa kabila. Itong bagong tanim ko dito na 1/4 yung binili ko pero marami ring sobra. Yung binili ko, yung tinaniman ko dito sa panibago, yung dito, yung pinanggalingan ng ampalaya, yun yung ano mga kagulay. Yun yung 1/4 yung binili ko, kaso lang hindi ko siya naitanim lahat. Pero dito 2 lata yung binili ko dito, kaso lang hindi naman din naitanim lahat. Kaya nasa 1,000, yung ganun butil, ganun lang yung natanim dito, pero marbis siya ng ano.
Kaya nga kinukwenta ko mga kagulay, sabi natin 200 grams, sabi natin 60 ang ma-harvest sa 1/4. Di bali kapag si medya 120. Kaya sa 1 kilo, kaya rin pala ng 300 mga gulay, mga 250, mga ganon siguro na ma-harvest. Pero hindi ko pa kasi ako nakakaranas ng ganon na kadami mga gulay, panay isang lata lang. Kumbaga kasi sa akin dati yung pagtatanim ko dati, yung mga palibot lang talaga niya. Alam naman yan yung mga nanonood sa akin kasi depensa lang sa hangin-hangin dun sa ano, sa pag may tanim na talong. Ganun kasi yung diskarte ko mga gulay, kaya unti-unti lang tinatanim ko. Pero yung nandun, pasadya talaga yun na dun tinanim kasi pinanggalingan ng talong yun. So ayun mga gulay, hanggang dito na lang ako. Kumbaga ipa-plastic ko na to. Ito nga 47 kilos sa apat na ano, na harvest, ka-apat na harvest. Sa sabihin na lang natin na 1,000 na puno lang mga kagulay. Hindi butas ha, 1,000 na butil na ano mga kagulay. So hanggang dito na lang ako sa bago pa lang sa munting channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagtatanim ko ng gulay. At bisitahin nyo na rin yung Facebook ko. Gumagawa rin ako ng video doon, Reels, mga ganoon. Bisitahin nyo na rin, follow nyo na rin mo, yun mga kagulay. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa ating lahat.